So magandang araw po sa ating lahat, especially doon po sa F2N family na nakikinig sa atin ngayon. Tayo po ay magpe-present. Ako po ang inyong lingkod, wala pong iba kundi si Bong Vinson. Ako po ay isang nursing by profession. 10 years po tayong nag-abroad sa Dubai. Tayo po ay isang politiko, tumakbo ng konsehal dito sa Distrito 1 ng Quezon City at kasalukuyang presidente ng Speakers Bureau ng F2N. Now, ngayon po, itong oras na to, ang i-share ko po sa inyo ay tungkol po sa product knowledge ng ating produkto ng F2N. Pero bago po ang lahat, paki-like po yung page natin, mag-comment na rin po kayo, and please subscribe and click the notification bell para ma-notify po natin kayo pagka sa mga susunod natin bagong topic. Salamat po. So now, simulan na po natin. Ito po yung ating theobroma therapy. Dito po nakalagay yung death by cause noong 2016 pa po ito. Pero i-check nyo po sa Google ngayon kung ano po yung numero unong sanhi ng nakakamatay ng mga klase ng mga diseases. So kung makikita po ninyo dito sa ating data ngayon, number 1 po, ilang percent yan? Halos 54%, no? 32. So very alarming na po yan. Nakaka-alarma na po yan. Imagine niyo 32% worldwide. Tapos ang sumunod po dyan is about cancer, tapos respiratory diseases. Well, actually, kung ano po yung nangyayari ngayon dahil sa pandemic natin na about coronavirus, wala pa po dito yun. Sa 32%, 16%, wala pa rin po dyan. Hindi pa po siya umaabot sa 1%. Pero, ganun pa man, siyempre, kailangan po natin bigyan ng pansin kung ano po yung mga bagay na dapat natin sundin sa mga nangyayari po sa panahon ngayon. Pero dito po, nakikita ko po sa inyo, ano-ano po ba yung mga nagko-contribute sa kasalukuyan. So makikita niyo po yan dyan sa ating data. And this is worldwide. Now, yung next po natin slide is about dito naman sa status o yung ating data sa Pilipinas. Coach, patulong. Ay bumaba. Ayun na. So ito po yung ating datos na top 10 causes of death according to DOH. 2015, again, pakitignan nyo po sa Google, i-research nyo po yung pinakabago ngayong data. Pero yun din po ang lalabas. Number 1 is about cardiovascular diseases. So dito po lumalabas, ang pangatlo is yung malignant neoplasm. Yan po yung cancer. So nandiyan na yung pneumonia, accident, hindi na po maiiwasan yan. Diabetes, tuberculosis, chronic lower respiratory disease, disease of digestive system, diseases of the genitourinary system. So ito po yung makikita natin na mga causes ng death sa atin dito sa Pilipinas. So number 1 po ang cardiovascular. Mamaya explain ko po ano nagagawa ni Teo Broma tungkol po dito sa mga diseases na. So isa-isahin po natin yan. Tulad po ng sabi ni Benjamin Franklin, an ounce of prevention is a worth a pound of cure. Siyempre, prevention is better than cure. Ito po yung mga sanhi, root cause of diseases. Ano po ba yan? Sumobra. Yan. So number 1 po dyan is yung food, water or liquid na iniinom natin. Air pollution, hindi na po natin magagawa ng ano yan, wala na po tayong magagawa dyan, given na po yan kahit saan tayo pumunta. Kapag nandito kayo sa NCR, automatic po yan. Tapos yung mga viruses, ngayon, meron po tayong pandemya, ayan po yan. Makikita nyo, meron tayong virus. Stress, isa pa po yan. Hindi lang natin alam, sa stress pala marami tayong makukuhang sakit. Ano-ano po ba yan? Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. Simulan po muna natin sa pagkain. Siyempre, pag sinabi natin pagkain, alam naman po natin kapag pagkain, ito po yung mga listahan na kailangan po natin i-avoid. Ito po yung tinatawag natin na bad habit to break. Ang hirap-hirap po. Katulad ng mga sugary drinks, yung mga
produkto na matataas talaga sa asukal. Iwasan na po natin yan. Yung mga pizza, white bread, yung mga juices, akala po natin na mga fruit juices, nakakabuti. Meron po tayong, may gusto ko sa inyo share, no? Mas mabuti pa pong kainin natin ang prutas ng raw. Kaysa i-squeeze ang prutas, mas mataas po ang content niyan ng sugar. So pag ininom niyo yan, direct agad sa system, mas mahirap po. Hindi katulad ng pag kinain ninyo, mayroon pong time para i-digest, dahan-dahan, para maging sugar siya. So mas maganda pa rin po tayo talaga kainin ang prutas ng raw. Okay, so kung mapapansin po niyo dito sa lahat po ng mga nandito, ng mga nakalista, mostly dyan, sugary, mataas sa calories, ang dami, makikita niyo naman po dyan. So ito po yung sana maiwasan po natin. And that is according to, ayan po yung headline, si Chris Ganesh, ayan po siya. Okay. And then these are the 10 of the most unhealthy beverages you can drink. You can drink. Ito po yung unhealthy po yan You can drink. Mga juicy soft drinks. Baka meron pong umiinom sa inyo dyan ng mga, anong tawag to, yung mga pampalakas, yung mga energy drink. Iwasan niyo na po yan. Ang daming, nako, kung alam po lang po ninyo kung ano yung mga mangyayari sa katawan natin, grabe po yan. So ito po yung mga iwasan natin sa mga liquid drink. Now, air pollution po, dito wala na po tayong magagawa rito. Given na po yan. Especially pag kayo po ay nakatira dito sa NCR o sa mismong sentro ng Kalakalan dito po sa Metro Manila, kahit saan. Pero nang dahil sa sa COVID, luminis po ang ating kapaligiran. Yan. So, ayan po. Isa sa mga nakakasanhi ng cause ng ating pagkakasakit. Next is viruses. Viruses are microscopic parasites generally much smaller than bacteria. They lack the capacity to thrive and reproduce outside the host body. Tapos, predominantly, viruses have a reputation for being the cause of contagion. Ibig sabihin po ng pagkalat. So, ito po yung mabilis na kumakalat. Kaya kung makita niyo sa larawan ko, ito pong virus na to, kahawig po ni Corona dahil sa respiratory, ito po yung isa sa mga talagang nagkakaroon ng congestion sa paghinga. So, ayan po yung ano natin, ito po yung isa sa mga talagang common causes of diseases na nai-encounter po natin sa mga panahon na to. And lastly, yung pong ating tinatawag na stress is a feeling of emotional or physical tension. It can come from any event or stuff that makes you feel frustrated, angry, or nervous. Marami po dito sa ating mga kababayan kasi na nagtatrabaho. Yung pong kanilang trabaho, parang kinuha o pinili nila yung trabaho nila na ito po yung nagsisimula sa kanilang mga stress. Kaya mas maganda talaga, kung mayroon tayong mapaglilibangan o negosyo, doon po tayo sa nalilibang tayo para wala tayong malis ang stress natin. Dahil isang malaking factor po ang stress sa pagkakaroon ng disease. Okay. Ito naman po yung tinatawag natin 5 deadly diseases. Katulad ng sinabi natin sa datos, kanina, worldwide at saka dito sa Pilipinas, na nakatala, ang numero 1 po dyan ay bago po natin pala pakita yung 5 deadly diseases. Lumaktaw ba ako? Yun, lumaktaw nga ako. 5 deadly diseases. Cardiovascular diseases, cancer, diabetes, respiratory infection, chronic kidney disease. Mamaya, isa-isahin ko po sa inyo to. Pero bago po ang lahat yan, gusto ko pong ipaliwanag sa inyo ang tungkol sa circulatory system. Kung makikita niyo po dito sa diagram, yung tao po na nasa may gawing kaliwa, ay ang kanyang mga ugat ay may kulay blue. Sa bandang kanan naman ay kulay red. Ayan po ang tinatawag natin yung mga nasa may bandang kaliwa na kulay blue, oxygenated blood. At sa kanan naman, yung kulay pula, unoxygenated. So ito po yung cycle. Ito po yung nangyayari sa katawan natin na kailangan, kahit sa paano talagang kailangan po na ang dugo natin ay oxygenated. May supply ng hangin ang ating dugo. So yan po, papasok sa baga natin. Pagpasok sa baga natin, magkakaroon na ang dugo ng oxygen.
bago i-distribute sa buong katawan, ibabalik na naman sa puso natin unoxygenated na. So ito po yung cycle niya ng ating tinatawag na circulatory system. So dako po tayo sa cardiovascular disease. Heart disease describes a range of conditions that affects your heart. Diseases under the heart disease umbrella include yung pong tinatawag natin blood vessel disease such as coronary artery disease, heart rhythm problems, ayan po yung tinatawag na arrhythmia, yung pong irregular na pagtibok ng puso, arrhythmia, dahil abnormal na po yung pagtibok dahil po yan sa mga bara. Heart defects, you're born with congenital heart defects, among others. Okay? So, isa-isahin po natin. Cardiovascular disease generally refers to conditions that involve narrowed or black blood vessels that can lead to a heart attack or chest pain. Sino po ba sa inyo nakakaranas sa inyo ng mga masakit sa puso? Parang may nararamdaman kayong mabigat. O minsan, yung iba po yung numbness ng mga extremities, parang akala nyo namamanhid. Kaya na po yan. Nang tayo po ay hindi na maganda ang sirkulasyon ng dugo natin. Katulad po dito sa nakikita nito, pag sinabi po natin heart disease, this is only contributed sa puso or kung ano man yung underlying niya, nandito po sa nagko-concentrate yan sa may parte ng puso. So kung makikita niyo yung artery na yan, barado na po, marami ng cholesterol. Nahihirapan na pong mag-pump ang puso. Pag nahihirapan na mag-pump ang puso, marami pong klaseng sakit ang makukuha natin. Yung pong katulad ng sinabi ko kanina, yung arrhythmia, mamaya, explain ko sa inyo. Ito po yung, meron pong isang maliit na diagram dito, makikita niyo angina type. Ibig sabihin ng angina, yung pagbabara. Pag nakita niyo yung normal artery, saka yung black artery, doon po sa may bandang baba, yan, nakikita niyo po yung mga barado. Yan po yung mismo na nasa ugat mismo sa puso. Yan. Andyan po yung mga bara. Yung mismong puso ninyo, yung mga ugat niya, may mga bara na, may mga cholesterol. Ano pong klaseng medical intervention po ang ginagawa dyan? Andun po sa may bahaging taas naman ng angina type, meron pong makikita ninyo parang needle or yung parang bakal na accordion. Ayan po yan. Ang tawag po dyan is, Coach, Pepe, ano nga ulit yan? Nakalimutan ko na. Wala sa isip ko yung angioplasty. Yan po yung ipinapasok, ini-insert yung bagay na yan. Pag pinasok po dyan, ihitin po yan, bubuka. So yung mismong barado, makikita ninyo, yung may bara na part ng ugat, paluluwagin, ibubuka, itutulak palabas para gumanda lang ang daloy. Pero pagkatapos po niyan, yung mismong bakal na yan, iiwan na po dyan sa loob niyan. Paano pagka pumunta kayo ng ibang bansa, dadaan kayo sa airport, tutunog na kayo. Kasi may metal kayo sa katawan. Hindi, joke lang po yun. Well, actually, ayan pong ginagawa nila is remedyo. Remedy. Kapag nagpagawa kayo ng kotse, ano po bang gagawin? Ano sasabihin niyo pag nagpapagawa? Wala ba kayong remedyo na pwedeng gawin dyan? Parang ganun lang po, re-remedyoan. Hindi aayusin. Pero kung tutusin, marami pong paraan para ito po ay maayos. Explain ko sa inyo kung anong gagawin ni Sir Broma dyan para maayos. Next. Ito po yung different types of stroke. Ano po ba yung stroke? Ito po yung there are three main types of stroke. Katulad yung tinatawag natin transient ischemic attack, ischemic stroke, and hemorrhagic stroke. Estimated po at least 87% of stroke are ischemic. Ano ba yun? Yung transient ischemic attack, ito po yung sinasabi nilang temporary or sandali lang or parang sinasabi nila mild. Pero take note, wala po tayong mild stroke. Kasi pag once na na-stroke kayo, ibig sabihin, meron na po kayong problema. At pagka kayo po ay inatake ng isang beses, tatandaan po ninyo, may kasunod yan. May pangalawa, may pangatlo, may pang-apat, at hindi kayo titigilan hanggat hindi po nyo naaayos ang inyong cardiovascular system. Kailangan lahat po yan, aayusin natin. So, 87% sinasabi po dito yung ischemic stroke naman. Mostly pag nakita niyo yan, yan po yung mga talagang napaparalyze na half body. So meron po tayong three types ng pagiging paralitiko o pag namamatay ang kalahating katawan natin.
ang pagkakamatay ng katawan natin ay nahati, left and right. Ang tawag po dyan, hemiplegia, paraplegia, sorry, hemiplegia. Pag sinabi nyo naman from waistline down, yung patawag po dyan ay paraplegia. So, yung isa po is yung kay Superman, yung na-stroke siya. Actually, ang bumubuhay na lang sa kanya, respirator. Yung pong tinatawag na magmula sa neck down, quadriplegia naman po yun. So, yan po yung mga types ng mga stroke din pagka tayo po inatake. And lastly, meron po tayong tinatawag na hemorrhagic stroke. Hemorrhagic, meron po ba kayong kilala yung isang sikat na artista nung araw na inatake? Naminsanan lang, tapos nawala na kagad diretso. Kung natatandaan niyo po, si Isabel Granada. Kung natatandaan niyo po si Isabel Granada, yan po yung nangyari sa kanya. Yan po yung hemorrhagic aneurysm, pagputok po sa sobrang taas ng presyon ng dugo natin, putok ang ugat kagad sa ulo hanggang sa nagkaroon na ng hemorrhage sa buong ulo. Hindi na po maaampat dahil yung sugat siguro napakalaki na kagad yung pagkakaputok. Pero meron pong klase ng aneurysm. Ito po dyan, ginagawa ng paraan yung lumulobo lang yung ugat sa ulo bago pumutok. So, nagagawan din po nila ng paraan. Pero, bakit po ginagawa ng paraan? Ang kailangan po natin ayusin. Cure. Okay? Mamaya, tuturo ko po sa inyo kung ano ba yung mga cure na talagang nakakagaling. Okay po. Ito po yung transient ischemic attack. Kung makikita po ninyo sa diagram natin, sa picture po dito, yung transient ischemic temporary natin. Temporary blockage. Nagbara lang ng sandali. Ayan. Pero kung sakali man magbara yan, at least kahit pa paano nagagawan po yan ng kung halimbawa mga blood thinner, ang dami pong iniinom na gamot para mawala po yung mga bara na yan. Nagagawan po ng paraan. Yan yung transient ischemic attack. Ito po yung ischemic stroke. An ischemic stroke occurs when a blood clot keeps blood from flowing to. Ibig sabihin, hindi na po talaga nakakadaloy. Ayan po yun. The blood clot is often due to atherosclerosis. Pag sinabi po ng atherosclerosis, yun na po yung mga bara. Yan po yung plaque at saka yung blood clot na nakikita ninyo. Which is a build up of a fatty deposit on the inner lining of a blood vessel. A portion of this fatty deposit can break off and block blood flow in your brain. So, hindi na po talaga nakakadaloy. Totally, wala na pong dumadaan. Ayan po yan. Minsan, kapag sa tagal po ng pagkakabara, yung pong mismong part na nabaraan na hindi na nadadaloyan, nagiging infarct. Ibig sabihin, yung mismong brain na yun, nagsishrink na. Tapos, an ischemic stroke can be embolic, meaning the blood clot travel from another part of your body to your brain. Paano po ba yun nagta-travel pa? Imagine ninyo kung halimbawang sa ibang part ng katawan ninyo may mga build up ng fatty acid. Tapos biglang kumalas, umikot kung saan sa lugar niyo, tapos meron na naman bara, doon po bumabara. Ayan po yun yung sinasabi niya. Sinasabi niya kung paano nagta-travel yun. Ito po yung isa pa dito, yung a thrombotic stroke is an ischemic stroke caused by a clot forming a blood vessel in your brain. Ayan na po yan. So makikita niyo po yan. Ito po yung mga klase. Kasi minsan kapag tayo po yung nagpapainom ng o nagbibigay tayo ng tulong, ginagamit po natin sa cerebro. Meron po kasi iba, akala nila mabilis o gusto nila isang inuman lang, okay na po sila. Pero meron pong proseso kung paano. Mamaya, pakaliwanag po natin ito. Ito po yung hemorrhagic, ayan po yung aneurysm, arteriovenous malformation, tapos ito po yung very high blood pressure. Pag sinabi po kasi natin hemorrhagic, ayan po yung tatlong klase na sinabi ko sa inyo, yung aneurysm, which cause a portion of blood vessel, to balloon outward and sometimes fractured. Ibig sabihin yan, lumolobo po. Pag lumobo po yan, minsan, pagkatapos sobrang lobo na niya, puputok.
Tapos ayun po yung arteriovenous malformation which involves abnormally formed blood vessels, such as a blood vessel ruptures, it can cause a hemorrhagic stroke. Ayun na po yan. Kapag yung pumutok na nga po, diretso na po din siya. Tapos ito po yung tinatawag natin na very high blood pressure. Sa sobrang taas, automatic immediately, putok agad. So ayan po yung different types naman ng hemorrhagic stroke natin. Now, dadako na po tayo sa cancer. Ngayon, yung pong mga types ng mga diseases na binabanggit ko sa inyo, binibigyan ko lang kayo ng konting idea. Pero later on, yung mga susunod po natin topic, sa susunod po natin pagkikita, ayusin po natin yan. Magkakaroon po tayo ng mga in-depth trainings pa para po dun sa mga distributor natin para mas lalo nilang malaman kung ano pong meron at anong nangyayari. So dito, with regards to cancer, ito po ang brief explanation about cancer is a group of diseases involving abnormal cell growth with the potential to invade or parts of the body, those contrast with benign, of course. So, ibig sabihin, ang trabaho po kasi talaga ng cell is to duplicate, mag-multiply. However, sa process po niyan, kapag tayo po ay na-stress, marami pong ano, katulad ng sinabi ko, yung mga sanhi ng kung bakit tayo nagkakaroon ng sakit. Maraming factors po na nag-oxidate yung ating cell. Pag once na nag-oxidate po yan, part of which, doon po sa mga cell niya, nagkakaroon ng abnormal cell multiplication. So, ibig sabihin, nagkaroon kayo ng cell damage, yung isang cell na yan na na-damage, kung hihimayin po natin ang explanation kasi ng paano siya nadadamage at kung paano po binubuo ang isang cell, meron po siyang tinatawag na electron. Yung pong electron na yan, yun po yung nagpo-form para mabuo ang isang cell. At marami pong chemical na nakapaloob sa isang cell para siya ay magsama-sama. Pero pag yung electron na yan nawala, magiging abnormal na po yung cell ninyo. At pag naging abnormal na yan, mag-mutate po yan. Pag nag-mutate yan, yung second mutation, kung makikita nyo dito sa ating diagram, first mutation, second mutation, magduduplicate siya, abnormal. Pagdating ng third mutation, ayun na po, fourth hanggang sa magiging, ang dami nyo na. Kung mararamdaman po ng ibang tao dyan, bakit kayo may bukol? O sabi natin sa babae, meron kayong bukol sa breast. Ayan po yung simula na ng tumor. So, yan po yung tinitignan natin. Kapag dumadami naman dumadami ang ating mga damaged cells. Kawan. Okay? Susunod po natin palabas, papakita ko po sa inyo paano yan inaayos or nare-repair ni Theobroma. Nare-repair po yan. Next, ito po yung mga different types of cancer cells. Ayan po yan. Kung makikita nyo si breast cancer, andyan po silang cancer, skin cancer, si colon cancer, prostate, at saka lymphoma. So these are the different types at actually napakarami pa pong klase ng cancer. Yan po yung dyan lang sila mismo naglalagay o dyan sila napupunta, dyan sila dumadami. So yan po yung kung ano po yung kung saan sila lumalaki, ayan na po yan. Hanggang sa dumami ng dumami. Pero doon po sa ating produkto, ito po ay nabibigyan ng lunas. Paano? Mamaya sabihin ko sa inyo kung paano nagagawa ng paraan yan. Hindi po paraan. Paano siya ginagamit. Okay. Next, diabetes. Maraming porsyento po ng mga ating kababayan, diabetes. Ako po, tumaas din ng blood, sugar ko. Dahil po yan sa pagkain. Pero iba-ibang klase po ang pinanggagalingan yan. Diabetes is a chronic disease that occurs when the pancreas is no longer able to make insulin or when the body cannot make good use of insulin it produces. So, ang masisira po dyan is yung mismong ating pancreas. Nagpo-produce siya, insufficient. Minsan hindi na kaya ng dami. So, ngayon, ang ginagawa, ano po binibigyan sa atin ng mga kung sakali bibigyan kayo ng gamot, yung tinatawag natin metformin. Yung pinaka-common pong gamot dyan, may glucophage,
Ang dami po niyan to provide insulin in our body. So yung pancreas na nahihirapan, na may problema, na dapat ginagamot o sinusolusyonan, ang ginagawa po ng gamot, dinadagdagan ka ng insulin. So hindi po na-address yung cause. Ang ginagawa po lagi natin is solusyon, remedy, remedyo sa Tagalog. Ayan po yan. Not being able to produce insulin or use it effectively leads to raised glucose level in the blood. Ayan po, known as hyperglycemia. Over long term, high glucose levels are associated with damage to the body and failure of various organs and tissue. Ano po ba unang sisirain yan? Siyempre ang ating kidney. Mataas ang BP, mataas ang blood sugar ninyo, ang susunod pong tatamaan sa atin ay ang ating kidney. At yan po yung susunod naman natin na slide. Sabihin natin kung ano yung susunod natin. Paano nyo malalaman? Ito po yung type ng diabetes. Pag sinabi niyo pong type 1, narinig niyo na po yan. May kilala po ba kayong artista? Kilala po yan hanggang ngayon. Yan po yung cause ng kanyang pagiging diabetes. Gary Valenciano. Type 1 diabetes po siya. At insulin dependent na po siya. Diabetes can develop at any age. Bata pa lang, pwede na po ma-develop yan dahil nga po ang pancreas nyo ay sira na. But, of course, mostly frequently in children or nakalagay dyan, no? In children and adolescents. Minsan, nagsisimula talaga siya at early age. Hindi katulad ng type 2 diabetes is more common in adults. Dahil pagka tayo po ay lumaki na, tayo po ay naging adults na, ang ating pong diet, kahit na ano, pagka gusto natin kumain ng kumain, sira na ang diet natin, kaya po nagkakaroon tayo ng type 2 diabetes. Lalo na pag mayroon tayo uminom ng soft drinks, magkakain ng mga sugary products, ayan po yan. Yung pong gestational diabetes, ang commonly na nangyayari po dito, so type of diabetes, that consists of blood glucose during pregnancy and is associated with complications to both mother and child in BBM. Usually, this appears after pregnancy, but when women affected and their children are in increased risk of developing type 2 diabetes in later life. Ibig sabihin, pag nagbuntis po ang ina, yan po nagkakaroon siya ng gestational diabetes. Pero nawawala po yan pagkapanganak. Ang problema nga lang, in future, tayo po ay prone na magkasakit na rin po ng diabetes. Respiratory infection. Yan. Ito medyo magandang pag-usapan ng respiratory infection. Dahil dito po natin makikita, katulad yung ngayon sa nangyayaring pandemic, epidemia na lumalabas is about coronavirus. Yan po yan. It's about the lower respiratory tract infection. There are two kinds. Meron po tayong tinatawag na upper respiratory tract infection at yung lower respiratory tract infection. Ano po ba yung upper? Upper respiratory tract infection consists of, ito po yan, no? Makikita ninyo sa diagram. The upper respiratory is generally considered to be the airway. Ito po yun, above the glottis or vocal cord. Simula po dito sa taas dito, pataas yan. This includes the nose, sinuses, yung pharynx, larynx, yan. Padiretso na paloob niyan. The typical infections of the upper respiratory tract include yung pong tinatawag na tonsillitis, pharyngitis, laryngitis, yung sinusitis, otitis, ayan po yan. Ano po ba yung mga certain types of influenza and common cold symptoms of upper respiratory infection can include cough, sore throat, runny nose, nasal congestion, headache, low-grade fever, tapos facial pressure and sneezing. So ito po yung nagko-contribute, ayan po yan, yung tungkol sa upper. Dadako naman tayo sa lower. Ito po yan. So sa lower respiratory, meron po tayo dalawa lang. Yung tinatawag natin pneumonia at saka buong sa ano po yan, sa lungs na mismo. At yung bronchitis. Dito muna po tayo sa bronchitis. Dahil ito po, para malaman ninyo na si coronavirus mismo nagtatrive o diyan po mismo nag-a-accumulate sa mismong bronchi. Diyan po siya. Kaya kita ninyo sa yung maraming mga respiratory,
pinapasukan po ng tubo yan sa baga para direct agad sa lungs para po sila ay matulungan huminga. Pero dito po sa atin, ang cost po tayo, mahirap po. Kunti lang po ang ating ventilator. Ah, kaya mabilis naman. Ang hirap lang po nito dahil talagang hirap kayo sobrang huminga dahil nga po sobrang bara dito sa airway passage natin. Unlike sa pneumonia po, yung mismong lung ang affected. Doon sa maliliit na mga alveoli na tinatawag natin, nandun po yung fluid na build up. So talagang ito pa rin, talagang halos hindi na rin kayo makahinga niyan dahil hindi na po nag-circulate din ang dugo ninyo ng maayos at yung paghinga ninyo nahihirapan. So ayan po yung causes ng lower respiratory tract. Okay? So doon sa may mga gusto magtanong, mamaya po pwede po kayo mag-comment, pwede pa kayo mag-type ng questions ninyo, pwede po natin sagutin yan. Now, ito na po tayo sa sinasabi natin chronic kidney disease. Your kidney filters waste and excess fluid from your body which are then secreted in your urine. Ito po yung naglalabas ng ating mga dugo na fluid sa ating katawan. In the early stage of chronic kidney disease, you may have few signs and symptoms. Chronic kidney disease may not become apparent until your kidney function is significantly impaired. Ibig sabihin po, wala kayong mararamdaman. Akala nyo normal lang na sumakit ang balakang ninyo. Akala nyo nahilo lang kayo ng konti. Nasukan lang kayo ng konti. Akala nyo wala po. Hindi po ganun yun. By the time na po kayo nagpatingin sa doktor at nasabi nila na kayo po ay may problema sa kidney, it's already 50% ng inyong kidney may tama na. So ano sasabihin nila? Pag tumaas kagad ang creatinine mo, sasabihin nila, marami pa akong pasyente dito na sinasabi na tumaas lang ng 300, 400 ang creatinine. Dialysis na po agad. Tanong, pag dinialysis po ba kayo, gagaling kayo agad? Bakit? Kasi hindi po gamot ang dialysis. Hindi rin po sasabihin nila, hindi na nare-repair si kidney. Wala na pong magagawang paraan para kay kidney. Pero meron po tayong mga paraan para ma-slow ang progression, para hindi na po mas lalong lumala. Meron po mga pamamaraan yan. Actually, kung titignan ninyo, i-research po ninyo sa Amerika, bumaba na po ang bilang ng lahat ng mga tao doon na nagkakaroon ng CKD, ng chronic kidney disease. Bakit po? Mamaya sasabihin ko sa inyo may sikreto. Secret po yan. Kung bakit bumaba na po yung kanila dahil meron po silang nalaman na iniinom na ito po pala ay cleansing. Okay? Personal ko na lang po sa inyo sasabihin. Lahat hindi ko makaalam yan. Personal ko na lang po i-share sa inyo yan. Now, treatment for chronic kidney diseases focuses on slowing the progression of the kidney damage, usually by controlling the underlying cause. Ayan po, kinokontrol na lang natin. However, again, pagka kayo po ay dinialysis, ang problema po ganito kasi. Kapag ang tao, lalo na may edad na, hindi na nagagamit ang muscle dahil lagi pong nakahiga, yung sedentary lifestyle natin, lagi tayong nakaupo, hindi na tayo naglalakad, ang muscle po natin nag-shrink, lalo na doon sa mga old ages, yung mga seniors natin, na nakaupo na lang lagi, o kaya naman maging pasyente na siya, na nakahiga na lang sa mahabang panahon, 1 taon, 2 taon, may tinatawag po tayong atrophy. Ibig sabihin, yung muscle po ng katawan natin, nag-shrink, kasi hindi na po nagagamit. Same thing as ang ating pong kidney. Na pag ang kidney po natin ay hindi na nagagamit at tinutulungan natin na mag-secrete o na mga mag-filter ng waste fluid natin sa katawan, dahil ang nagtatrabaho na po yung dialysis machine, yung tumutulong, wala nang ginagawa sa kidney. At pag wala nang ginagawa sa kidney, nag-shrink na rin po yan. Habang lumiliit na yan, wala na. Pasira na po ng pasira hanggang sa hindi na po kayo iihi. Kaya as much as possible, ang ina-advise ko po sa inyo, habang kung alam po ninyo, may kilala kayo, kaibigan, kamag-anak, na ang kidney po ninyo may problema na, kung siya po ay umiihi pa, marami pa pong solusyon. Basta't umiihi pa po, magagawan pa ng paraan to slow the progression. Andiyan po yan. Sinasabi po dyan. Meron tayong pamamaraan.
So, i-explain po natin yan, sasabihin po natin sa inyo yan, malalaman po rin ninyo. Ito po yung mga signs and symptoms of chronic kidney disease. Develop over time of if kidney damage progresses slowly. Signs and symptoms of kidney disease may include, ayan po yung nausea, vomiting, loss of appetite, fatigue and weaknesses, sleep problems, changes in how much you urinate, yan, ito pa yun ha, yung gaano kadami ang iniihipan ninyo. Ang dami niyong uminom, minamanas kayo, konti ang iniihi nyo, watch out for that. Ano pa po? Decreased mental sharpness, muscle twitches, and cramps, swelling of the feet, ayan na po yan, no? Yung ankles, yung pamamana, swelling. Persistent itching, pangangati. Actually, meron pa akong naramdaman dati nung araw, yung balat ko parang nag-scaly. Dahil nga pala, by the way, mga viewers, ako po ay isa rin patient ng may kidney problem. So, ibig sabihin, tayo po ay isang biktima rin ng CKD. Nagkaroon din tayo ng kidney failure. Almost. Ang ihi ko po ay dugo na. Ang problema ko, pati yung mga paa ko, namamanas na, yung balat ko po sa mga binti, skinny na, nagtataka ako, sabi ko, dry na dry ba to? Kahit lotion ako ng lotionan, hindi nawawala. Ayun pala ang problema ko, kidney na. Kaya naman pala sobrang sakit ng lower back pain ko. So, by the time nung malaman ko, for dialysis na po ako, pero hindi po ako nagpa-dialysis. And that is mga siguro 2012 nung ako po ay ma-diagnose ng ganyan. Eh, today is already 2020 na. So, kung i-compare ko po yung sarili ko na na-diagnose noon, compare ko sa ngayon, yung mga tao siguro baka wala na po. At kung ako po ay nagpa-dialysis, baka po tayo ay hindi na nagkita-kita. Dahil alam ko po kung ano mangyayari pag ako ay nagpa-dialysis. Irreversible na po yan. Alam ko na po ang mangyayari niyan. So, hindi po tayo nagpa-dialysis. Yung sikreto ko sa inyo, isi-share ko po sa inyo yan personally or through, kay Coach Pepe. Sasabihin na po yan sa inyo. Ako ang magsasabi niyan sa inyo. I-share natin sa inyo. Malalaman niyo po yan. So, andyan pa po. Shortness of breath, fluid build up in the lungs, high blood pressure, of course, pag mataas ang presyon ng dugo ninyo, again, dahil nga po hindi na secret ng or natatanggal ang fluid sa katawan natin, tataas. Now, ito po yung sa may bandang kanan, meron po tayong tinatawag na how healthy is your meat. Ibig sabihin yung ating urine. Papansinin niyo po yung unang column, yan po yung sa may bandang left side, kung kayo po yung nakaharap sa screen, meron po tayong tinatawag una dyan, no, color transparent, pale straw color, transparent yellow, dark yellow, amber or honey, yung syrup or brown ale, yung pong first row na yan, ang ibig po sabihin dyan, dehydrated po kayo. Yan po yung gauge ninyo para malaman ninyo na kailangan nyo na pong uminom ng tubig. At I strongly advise na tandaan ninyo, kailangan at least minimum of 8 glasses of water every day ang dapat po natin uminom. Kaya pag nakita nyo po ang inom nyo, medyo nagda-dark na yung color, inom kagad ng tubig. Ganyan po ang ginagawa ko ngayon. Meron na akong gauge. Pagka puti, okay. Ibig sabihin, hydrated po ako. Alkalinic ang katawan nyo. Maganda dahil malayo ka sa sakit. Pag mataas ang alkaline ng katawan ninyo, malayo kayo sa kahit anong sakit. Kaya kailangan tubig ng tubig. Now, yung pong pangalawang row, yan pong from pink to reddish, orange, blue or green, tapos yung purple, basahin nyo po. Ayan po yung mga problema niya, especially yung foaming or freezing na. Yan o. Pag nakita niyo yung bumubula na yung yung ihi niyo, actually sa akin po pula. At hindi lamang po pula ang nasa akin. Dahil ko pa po yung babae na nagkaroon ng monthly period dahil talagang fresh blood ang aking at saka hindi lang po araw yung pag durugo ng aking urine, hindi lang basta-basta buwan. Actually, inabot ako ng taon bago ko po yan naayos. Pati yung pamamagaan ng paa ko. Kaya marami po ako maituturo at mai-share sa inyo kung paano natin aayusin ang ating kidney. Okay?
is, yan, sabi po rito, pharmaceutical and nutraceutical. Ano po ba ibig sabihin ng pharmaceutical and nutraceutical? Now, pag sinabi natin pharmaceutical is a substance used in the treatment of disease is called a drug. Ano po yan? Drugs, and generally it would be formed from synthetic source. Ibig sabihin synthetic po yan. Some medicines treat symptoms but can cure the illnesses that causes the symptoms. May nagagamot, pero hindi po yung nagagamot or na-address yung pinagmumulan. Yan po yung sabi niyan. Medicines can help control things like high blood control. Kino-control po yung high blood pressure or high cholesterol. These drugs don't cure the underlying problem. So yan po yung sinasabi dyan. And this is drug. It doesn't really cure. Or ito po yung pag ininom ninyo, kung may mataas ang pressure ninyo, may blood sugar, mataas ang blood sugar ninyo, maintenance na, ibig sabihin lifetime. Para kayong hinatulan na. Sasabihin sa inyo ng doktor, ako, kailangan pag sinimulan nyo po ang itong gamot na to, lifetime nyo na pong iinumin yan. Disadvantage using drugs. Another thing, ito po sa Amerika, some 100,000 people in US die, namamatay po from prescription drugs. Side effects every year, and 7% of all hospital admissions in the country are due to adverse drug reaction. Imagine ninyo, ininom nyo na, akala nyo gagaling kayo, pero hindi pala, maraming side effects. So ano nangyari? Yung iba namamatay pa po. Costing the healthcare system nearly 150 billion US dollar. Nakita niyo po, gumagastos na kayo, pero wala pong nangyayari. Imagine niyo, grabe. Ano po ba yung mga side effect na yan? Katulad po ng itong gamot na to, meron po akong pinakikita dito. Yung hindi po ako naninira, pero ito po yung talagang tunay na side effect na meron si tramadol. Ayan po yung hydrochlorine, chloride as an active ingredient. Ito yung active ingredient niya. Peradol solution works in the brain. Sa utak lang yan to change how the body feels and responds to the pain. Ibig sabihin, masakit. Halimbawa po dun sa may mga kapansanan po na pag nalaman niyo po, kung alam niyo lang kung gaano kasakit pagka po may cancer, grabe po. Untolerable pain. Hindi niyo na malaman kung ano pong gagawin niyo sa sobrang sakit. Kaya ito po yung binibigay minsan na gamot. Ang nangyayari po, ang sinasabi sa isipan ninyo, walang sakit. Pero yung pong mismong problema ninyo, kung halimbawa saan man yung problema ninyo, andun pa rin, lalo lang lumalala pa. So, bali wala po, it doesn't really work. Tinatanggal lang yung, pero marami po tayo dyan pwedeng gawin para mawala po yung pananakit. I-share po natin yan. Isa lang po ang sagot niyan. Kaya nga po itong ating pamagati, Theobroma therapy. Okay? Next. Nutraceutical. Nutraceutical is a substance used to prevent, ayan na, used to prevent disorders, generally referred to as health product. Nutraceutical, ang sabi po to prevent. Nutraceutical may be used to improve health, delay, and aging process, prevent chronic disease, prevent increase life expectancy, or support the structure or function of the body. So nakita niyo po kung anong difference between ng pharmaceutical at ng nutraceutical. By the way, gusto ko lang pong ipalambing sa inyo no, na ang ating pong produkto ay FDA approved. Approved na po siya. Kaya kung titignan niyo po ang lahat ng mga herbal or yung mga nutraceutical product, makikita niyo sa ilalim ng kanilang label, meron po nakalagay doon na no approved therapeutic claim. Pero po, yung ating pong Theobroma Superfood, wala na pong nakalagay doon. Tayo po ay
approved na dahil tayo po ay tunay na. Ito po naman ang pagkakaiba ng nutraceutical versus pharmaceutical. Kung titignan ninyo, ang nutraceutical is a natural food. Eliminates the cost, healthy food, beneficial to health. As to compare with pharmaceutical, ang pharmaceutical po, number one, syempre, alam natin, synthetic. Pag sinabi mo synthetic, ang waste, saan po mapupunta? Nagko-contribute pa po sa ating mga internal organ. Does not address the cause. Hindi po niya a-address or hindi niya napapagaling kung ano po yung pinagmumulan mismo ng sakit. Negative side effects because it is a drug. And, siyempre, alam naman po natin, ang pharmaceutical is a big industry. Pag sinabi po natin big industry, kalakalan po yan, negosyo yan. Kaya, pagdating po sa negosyo, sino po yan. Hindi po katulad ng ating produkto, may certain time limit lang ang pag-inom, tayo po ay okay na. Ang pharmaceutical, lifetime. Ito po, sinasabi ni Paracelsus, siya po ang ama ng pharmacology. All that mankind needs in nature. Ibig sabihin, bago pa nga lang po tayo nilalang, nauna na po ng lahat ng kabutihan para sa ating kalusugan ay naandyan na. Kanya pong ibinigay na. But the challenge is for the science to find it. At ito po ay natagpuan na mismo ng mga siyensya. Hindi lamang po ito nanggaling sa Pilipinas, but sa Europa. Ito po, pakinggan niyo po itong ating research study about cacao. Okay? So, hindi na po natin ito. Sa susunod po natin papa-play siya. Po yung research study about cacao. Dito po, sinabi rito na ilang taon pinag-aralan, sinuri ang cacao, 20 years. 20 years siyang sinuri at nakita niya at lumabas sa kanya ano ang kabutihang meron sa cacao. Ito po ay naglalaman, nagtataglay ng may pinakamataas na flavonol. Ano po ba yung flavonol? In short, flavonol is good for cardiovascular diseases. Yung problem natin tungkol sa puso, meron po siyang ini-increase. I-increase niya ang paglabas ng nitric oxide sa ating mga ugat. Nitric oxide, yung po yung nagpapabuka ng ating mga ugat kung saan nakakadali po ng maayos ang ating dugo sa ating buong katawan. Kaya naman po, kapag tayo nagkakaedad na, kumukonti na po ang ating nitric oxide, lalong-lalo na kung po tayo po ay naninigarilyo, mataas ang blood sugar natin, mataas ang cholesterol natin, ang ating pong mga ugat hindi na po naglalaro o hindi na nagbubukas. Ito po ay naka-steady na lang. Kaya pagka tumaas ang presyon natin, ng dugo natin, malakas yung pressure na pagpasok, may tendency na pumuputok. Ayan po yung problema. Kaya as much as possible, ang maganda po kainaman ang katawan ay napo. So, meron po tayo ditong ilang mga Theobroma testimony. Hanggang po natin yung kanilang mga share. Ayan po si Belen Royal, breast cancer patient. Nakita niyo po ba? Nag-play ba? Coach Pepe. Coach Bong, medyo delayed po yung video. Okay. Pakita na lang natin kung ano nangyari. Yan. So, yan po si Nanay Belen, breast cancer, stage 2, actually stage 3 na rin yan, going to stage 3. Nakita niyo kung gaano kalaki
kanyang breast, pinakita niya. Ngayon, after drinking ng Theobroma, sa loob lamang po ng 2 linggo, napisa na po yan, lumiit. Tapos ngayon, ayaw niya na pong ipakita dahil yung kanya breast ay okay na po. Naayos na sa loob lamang ng 1 buwan hanggang sa kalahating buwan. Next, meron po tayong videos. Ayan si tatay. Ito po ay stroke patient. Hindi na po siya nakakatayo dahil sa kanyang sinapit. Siya po ay ating kapatid na Muslim na taga Sambuanga. Lupay-pay po siya paglabas at hindi na makatayo. Ayan, pag nakita nyo, kinukutsara na lang. Paano siya pakainin, kinukutsara lang. Sinusubuan niya kung tingnan nyo. Pero pa fast forward lang natin kasi ito pong video na to, itong presentation na to, ay i-edit para pagka sa susunod po. So, fast forward ko po, pinapakita ko lang, tingnan nyo kung paano siya pakainin. Hindi po nakakatayo, hindi nakakalakad, wala. As in, kahit sa paghawak ng pagkain, hindi, wala po siya magawa. Pa-fast forward ko lang po. Pakinggan niyo po yung sabi niya. Kung mapapansin po ninyo, hawak-hawak niya na yung Theobroma at ito po ay kanyang iinumin. Siya na po mismo ang humahawak ng talagang bote at siya po ang nagpapakain ng sarili niya. Ilang linggo lang po yan. Tapos maglalakad na po yan. Ayan po si Tatay Haji, nakalakad na po. Okay. So next natin videos. Ito po ay isang nanay dito sa may bandang San Francisco Elementary School. Siya po ay may tinatawag na gastrointestinal bleeding related to portal hypertension, is a serious complication in patients with liver cirrhosis. Most patients bleed from esophageal. Ibig sabihin, yung dito pong kanyang esophagus, yung pong mga ugat, nandyan po ang, ano to? Alam po niyo yung varicose vein sa mga binti. Alam po yun. Kaya lang sa kanya, napunta sa esophagus. Kaya naman po, pag nakita niyo ng araw yan, pag hinahatid ko sa hospital, grabe. As in, akala ninyo bangkay na. Pero nakasurvive po yan. 1 month lang po yan, dire-diretso. Kaya na po yung nangyari sa kanya. Yung nasa may bandang taas na larawan, kung makikita niyo yung tiyan niya, akala niyo buntis. Hindi po yan buntis. Ilang buwan, ilang taon niyang ganyan po itsura niya. Pero sa loob ng isang buwan, ayun na po, lumiit na yung minsan. Umayos na po yung circulation ng kanyang dugo. Sa kanyang mga ugat na ayos na sila. And of course, wala pong iba kundi si Icon Melendez. Hindi po namin binayaran yan para mag-sponsor o para mag-plug ng aming produkto. Isa po siyang consumer. Siya po ay gumaling. Ang kanya pong BP ay 160/120. Kahit na anong gamot, hindi po siya mapanormal. Pero ang tunay na miyembro ng ating Theobroma, walang iba kundi si Direct Peter Serrano. Dahil si Direct Peter, siya po ay na-share din po sa kanya yung produkto, gumaling din po si Direct Peter. Kaya naman po nung i-share niya kay Miss Aiko yung produkto, bumibili po yan. Actually, hanggang ngayon, bumibili po yan. Yan po yung kanyang mini-maintain niya na ngayon. Dahil hindi lamang po naging normal sa loob ng isang buwan ng kanyang duty, naging 100 o 120/180, nakita niyo yung itsura na katawan niya, naging sexy. Yan po yung free. Naging sexy si Ma'am Aiko ngayon. Okay. So, dito dadako po tayo sa ating main event. Ang ating pong produkto, walang iba kundi si Teo Broma Superfood. Anong meron po ba si Teo Broma Superfood? Bigyan ko kayo ng konting history ng tungkol sa cacao bean. The medicinal use of chocolate has a long history
in North America, dating pa po ng 16th century. Tapos, ng 16th century, pinagtalunan pa po na dapat daw ang tsokolate ikonsidera na gawing medisina because it changed a patient's health. At that time, also the physician also stated that all that was necessary for breakfast was chocolate because it gave a good nourishment for the body. So in the last 2 decades, there has been a resurgence in the interest of chocolate cacao as providing health benefits. Yan po yung history, 16th century. Samantalang kung noon, pinagtatalunan po nila na ang kakao ay gawing medisina o at least ikonsidera man lang na maging medisina. 16th century po yun. Ngayon po ay 20th century. Nung last year, 2019, tayo po ay nagawaran at pumasa sa FDA. Kaya tayo po ay kinukonsidera na isa sa mga therapeutic na food supplement. Pharmacological ingredients of cacao, bean, yan po. It contains dopamine, phenethylamine, yan po yan. Serotonin, all of which are used to promote positive mental health and mood. Medyo nabibilay lang po yung ating PowerPoint presentation. Wala na kagad. Balik po tayo. Ano na? Best source of antioxidant. Yan. Containing up to 10% antioxidant concentration level, that is 3 times more antioxidant than green tea. Kung noon, sinabi po natin na ang green tea ay napaka-effective dahil mataas po ang kanyang antioxidant, pero ang kakao, ang ating Theobroma, 3 beses pang mas mataas ang antioxidant. Tapos, twice the amount in red wine. Kung ang red wine po ay mataas, sobrang taas po ang sa atin. However, si blueberries have 32 antioxidants and si wild blueberries have 61. Si cacao beans po ay may 621 antioxidants. Question, ano po ba nagagawa ng antioxidant? Mamaya meron po akong papakita sa inyong video. Ano po ang nagagawa ng antioxidant sa atin? Okay. Polyphenols, which has been proven to be quite beneficial for good heart health. Magnesium increases heart strength and improves condition, effectively pumps blood, decreases the risk of blood clot. Ito pa po yung epicatechin, reduces the risk of diabetes, heart disease, cancer, and stroke. Yan pa lang po yung mga ilan-ilan. Meron pa po yan. Madami pa pong sangkap ang ating kayo, ang kakao. Ito po yung panoorin po natin ang tungkol sa antioxidant. Dito po sinabi rito, itiniliwanag po dito sa antioxidant due to our cell. Actually, ito po yung kaninang sinabi ko na yung tungkol sa cancer natin, na nasa paano po ba tayo nakakaroon ng free radical. Ito po yung pagkasira ng bawat cell sa ating katawan. Kung tayo po ay nai-stress, kung tayo po ay poor diet, pollution, ang dami pong oxidation factors na nasisira, nadadamage ang ating cell. At pag ito po ay nadamage, yung electron nawawala. Pag nawala yan, magkakaroon kayo ng free radicals. At yung mga free radicals na yan na po yung cancer cell sa katawan natin na sumisira sa kapwa cell. Pati po yung ating gene na dadamay. So, magmumultiply yan hanggang sa magkakaroon na po tayo ng karamdaman, dumadami po siya, nakalat sa buong bahagi ng ating katawan, ayan po ang free radicals. Yan po yung cancer cell. However, sa sobrang taas ng antioxidant ng ating produkto, sabi ko ito lang, binanggit ko natin kanina, ano po ba ginagawa niya? Si antioxidant po, magsusupply ng electron sa bawat sirang cell. So, ibig sabihin, kung ang medisina gumagawa ng remedyo para gamutin ang sakit natin, hindi na natutukoy yung pinagmumulan ng sakit.
Kasi itong si antioxidant natin, si theobroma mismo natin, tutukuyin, pupuntahan ng pagkasira ng cell. Yung po yung pinagmumulan ng sira ng katawan natin kung bakit tayo nagkakasakit. Pinupunta rin na yung mismong pinagmumulan. So, ibig sabihin, ano ba nangyari? Kapag nagkaroon ka ng free radical, ang daming klaseng sakit na pwede tayo. Pwede ka magkaroon ng cancer, pwede ka ng diabetes, lahat halos, stroke, cardiovascular, ang dami po niyan. Nakasaad po dyan, sasabihin sa inyo, ito po ang halos lahat ng mga sakit na nakukuha natin. Kaya naman, ang gagawin po ni Tayo Broma, walang iba kundi i-repair ang lahat ng sira. Yung pinagmumulan, yung mismong cell. I-repair po niya. Lalagyan niya ng lalagyan ng electron yung mga bawat cell para hindi na siya maging free radical at para manumbalik na po ang kanyang pagiging cell mismo ulit. So dito, nare-repair pa unti-unti. Kaya naman po, marami na rin po ako dito may mga breast cancer. Halos ang lalaki na po. Inoperahan na, tinanggalan, mastectomy na, pero still, andun pa rin po siya. No? Pero nung uminom ng tayo broma, natuyo. As in, ang dami po ako ngayon ng mga testimony. Mga bukol, lumiit, kasi nare-refer po yung mga sirang. Hey, yan po yung nagagawa ng antioxidant. Kaya kailangan po ng katawan talaga natin napakataas ng uh, antioxidant. So meron pa din po siya, ito po yung cacao, strengthen your immune system, high level of antioxidant, ayan po yan, taurine, helps to reduce cholesterol and blood pressure, lysine, reduces stress and blood pressure, improves calcium absorption, calcium citrate prevents and treats calcium deficiency, vitamin C helps reduce blood uric acid and prevent heart attack, yung sa vitamin C helps white blood cell function better, niacinamide, ito, it's a form of a vitamin D3, yung po kanyang niacin. May slow the progression pa ng type 1 diabetes. Imagine nyo pati type 1 diabetes. Meron din siyang vitamin E, helps prevent UV damage to the skin. Beneficial for cognitive decline sa may mga Alzheimer's. Folic acid, again, protects against certain cancer, yung kanyang breast, gut, lung, and pancreas. Vitamin D3 maintains health and bones and teeth. B-complex, ang dami, kompleto rin po tayo. Nandiyan yung B1, yung thiamine, yung riboflavin, pyridoxine, empobicid, B12, ang dami po yan. Pero sulfate, kilala na po natin yan, kung ano nagagawa niya. Yung sulfate, vitamin A, again, reduces the risk of certain cancer. Yung pong Hodgkin's lymphoma, cervical, lung, and bladder cancer. Selenium, meron din po yan. Again, para po sa mga heart disease and cancer, ang laban. So yan po si Teobroma. Kaya naman po tinatawag natin superfood. Talaga as in, saan po kayo nakakita na hindi po remedyo. Pure. Isang pagkain. Kapag ininom nyo, lahat ng nararamdaman sa katawan ninyo na mali, ito po aayusin. So, ayan po, ano po yung general benefits niya? Health benefits, strengthens the immune system, helps regulate cholesterol, improves digestive system, increases stamina and energy, helps protect liver and heart, helps improve vitality and sexual potency, promotes nerves, muscle, and health bone, helps improve fat and protein metabolism, helps reduce the risk of prostate cancer, promotes healthy skin, hair, nails, and bones, helps prevent osteoporosis, helps prevent cataract and glaucoma, helps burn fat, faster, promotes faster wound healing. Okay. Now, meron po tayong isang video dito. Ito po ay si Dr. William Lee. Sino po ba si Dr. William Lee? Taga-US po yan. Ang kanya pong pinag-aralan is about biochem. Pag sinabi natin biochem, ang talagang pinupunta rin po niya is yung mga cells, stem cells ng katawan po natin. Kaya panoorin niyo po itong video na to para malaman niyo ano po ba nagagawa ng stem cell o ginagawa ng stem cell natin sa katawan. At ano po ang partisipasyon ng ating theobroma sa stem cell.
Coming to play. Geography. Coach, hindi po naririnig yung sound. Pwede niyo pong skip, post skip na lang, coach. Okay. Wala pa rin. Wala coach, hindi po kayang i-stream po yung sound po pag video. Pwede niyo pong i-post na lang yung mga important points po, tapos i-discuss niyo na lang, coach. Yan. Actually, pwede ko na i-discuss ngayon. No? So, ano po sinasabi niya? Sabi nga nila na tayo po ay may stem cell sa katawan. Kaya halimbawa, nagputi ka ng kuko, humahaba. Nagputi ka ng buhok, humahaba. Ibig sabihin, nag-regenerate. And the stem cell is one part of our immune system. Pag tayo po ay nagkaedad, ang stem cell natin sa katawan, may edad na rin. Kaya kung hindi kayo nagtataka, yung mga bata, kapag na-injured, halimbawa na-operahan, o nagkaroon ng injury, mabilis gumaling, mabilis maghilom. Because yung stem cell nila nagtatrabaho ng tama kasi bata pa sila. Pero hindi nyo napapansin, bakit pagka ang tao nagkakaedad, ang bagal gumaling. O minsan, halos hindi na gumagaling. At paulit-ulit sila po yung sakit. Bakit? Kasi yung kung stem cell na karapat-dapat sa ating katawan na dapat na tumutulong at nagre-repair, wala na po. Mahina na. Now, ni-mention po dito ni Dr. William Lee, meron pong pagkain. Ano pong pagkain? Alam ba ninyo na si Teo Broma, ang bukod tanging pagkain, si Kakao, ating Teo Broma, bukod tanging pagkain, na ini-stimulate ang ating stem cell sa katawan para mag-function siya. Para kung ano man ang injuries na meron tayo sa katawan natin, ma-repair kagad. So yun po isa sa mga pinakamaganda po dito. Mataas na po tayo sa flavonol for cardiovascular diseases. Mataas po tayo sa antioxidant sa repair ng mga cells. Again, tapos ito pa po si stem cells natin. Isa sa mga antibodies natin na tutulong para mas mapabilis po ang pag-repair sa mga sira sa katawan natin. So, yan po yung sinabi ni Dr. William Lee. Ulitin po natin itong video na to. Lalabas naman po yung audio na yan or meron din pong link na pwede kami ibigay sa inyo. Kaya pwede nyo pong makita at marinig yung buong video ni Dr. William Lee. So, next na po tayo. So, meron po tayong Theobroma coffee. Health benefits, promote weight loss. Ito po yung pampadiet na rin, ano? Help reduce appetite and craving for sugar, boost immunity, aids in lowering blood pressure, helps improve mental alertness and concentration.
helps improve cholesterol, glucose, and sugar level, helps inhibit the growth of cancer cells. Pati pa lang po yan. Tapos meron pa ba tayong helps prevent atherosclerosis, heart attack, and stroke. Helps prevent digestive system, promote healthy bones. So ayan po yung ating coffee. Kaya napakaganda po ng ating Theobroma. So ano na po ingredients nito? Siyempre number one is cacao. Kaya pag natikman nyo ito, talagang uulit-ulitin nyo talagang ito po i-maintain na ninyo. Strengthens your immune system, high level of antioxidant. Green coffee. Alam naman natin yan, nasa green coffee contains a substance called chlorogenic acid, which is believed to be responsible for weight loss effect. Gusto niyo po ba makita kung gaano ako kalaki? Mamaya, bibigay ko po kay Coach Pepe, yung aking picture ng before and after. Niwala po kayo. Dahil ito lang po ang iniinom ko ngayon sa araw-araw, napakabisa naman siya. Agaricus mushroom helps prevent cancer. Type 2 diabetes, lower high cholesterol. Yung pong agaricus mushroom yan. Yung seaweed naman, good source of vitamins and minerals, rich in fiber that helps increase the growth of good bacteria and nourish the gut. Gymnema reduces craving for sugar, helps lower blood sugar, helps lower bad cholesterol, yung LDL cholesterol, and triglyceride natin levels, no, which and decrease your risk of heart disease. Ayan po yung gymnema. Tapos wala po siyang sugar. Actually, ang meron po ito ay stevia. Kung po may help control blood sugar and insulin level, helps lower blood pressure. Tapos meron po siyang L-carnitine, helps reduce weight. White kidney bean, ito po ang pinakamaganda. It reduces the body absorption of fat. Kaya naman po tuloy-tuloy kahit na nag-lockdown lang po ngayon pero kung tutusin dapat nasa sangyupsal na naman ako. Fat and helps lower blood cholesterol number. So na-enjoy po natin yung life. Garcinia Cambodia. It produces craving for unhealthy food, positive mood, feeling happier, energetic. Yan po yung Garcinia, yung nagagawa ni Garcinia. Increases in concentration and energy, stabilize sugar level, improve bowel movement, reduce joint pain, improve cholesterol level. Yan po si Garcinia Cambodia. Yan po yung ingredients ni coffee. Now, meron din po tayong Theobroma juice. Ito pong juice naman natin, at ito po ang kanyang mga health benefits. Help burn fat, aids in lowering blood pressure, helps improve mental alertness and concentration, helps control glucose and cholesterol, helps prevent cancer, urinary tract infection, leg cramps, and constipation, assist in detoxification process, helps improve liver and kidney, improve skin elasticity. Ano naman po ang mga sangkap ni ating Theobroma juice? So, meron din po siyang cacao. Alam na natin kung ano meron po sa cacao. Guayabano fruit and milk powder and miraculous natural cancer cell killer. Juice pa lang po yun. 10 times stronger than standard chemotherapy. Glutathione. Alam ba ninyo yung mga gusto pong pumuti? Ito pong juice na to, uminom lang kayo, puputi po kayo. Dahil sa kanyang taglay na glutathione. It also reduces cell damage in alcoholic and non-alcoholic fatty liver disease. Marine collagen, alam naman natin pag sinabi natin si collagen, para hindi po kayo tumanda agad. Yung mga wrinkles natin, yung skin elasticity natin, ayan po yan, habang nagda-diet tayo. And this one is Vertud. Vertud is for male. Ang lalaki po ito. Ito po nagagawa niya. Health benefit. Boost male fertility, improve sperm quality, improve sexual drive, helps improve blood circulation, increases stamina and energy, helps protect the brain from damage, improves bone health, improves cognitive ability. Ano po ba yung mga kanyang ingredients? So, lahat po ay natural dahil meron po siyang maca. It boosts our libido. Yan po yan, no? Promote blood improve function. Tapos meron din po siyang L-arginine. Plus ginkgo biloba.
course, yung kanyang tongkat ali. Para po din sa hindi nakakaalam masyado, itong kat ali is used as an aphrodisiac and remedy for AIDS-related sexual disorders and symptoms of andropause. Pag sinabi po ng andropause, hindi lamang po babae ang nagme-menopause, pati po ang lalaki nagme-menopause. Paano po yun? Wala na pong erectile. Ibig sabihin, hindi na po nagagalit. Yan po ang lalaki. Tayo po ay pag umiidad na ng mga 50 pataas, nagsisimula na po ang andropause ng mga lalaki. So makakatulong po ito. Hindi lamang po ito tungkol sa sex. Dahil it also helps us to cure yung ating pong prostate cancer. Kakalaban din po ito. Maganda po ito para sa mga kalalakihan. And of course, meron din po rin siyang kakao. So meron din po tayong facial wash. Yan. Ito po yung comparative natin din sa ating bar soap. Ito po yung ginagamit ko ngayon. Kaya kung makikita niyo ako ngayon, ang puti-puti ko. Dahil meron siyang kojic din. Tapos meron pa siyang collagen. Doon po sa ibang mga nanonood dyan, wala niyo po mga ilang taon na ako. Ano makakahula, meron pong free na tayo broma soap. May coach ko ito niyo po ito sa inyo. Okay, so dito po, para po din sa mga members, distributors ng ating Toyo Broma, makikita niyo po itong diagram na to at kung makikita niyo po ito po yung consume ang Toyo Broma sa iba't ibang uri ng karamdaman. So nandiyan po yung disease sa left pain, tapos sa gitna po yung symptoms, kung ano po yung mga nararamdaman ng mga sakit niyan, supplement consumption, andyan po yan kung ilang gaano karami at saka po kung ilang buwan dapat natin siyang iinumin. So, hanggang dito na lamang po. Sana marami po kayong nalaman, natutunan sa atin pong pag-share ng tungkol sa Theobroma therapy natin. Huwag niyo pong kalimutan na mag-comment. Siyempre, again, mag-subscribe at saka click niyo na rin yung notification bell para po ma-advise kayo sa susunod. Coach Pepe, back to you. Thank you, Coach Bong. Maraming salamat sa pinaunlakan mo kami maging speaker natin ngayon sa araw nito. Sigurado ako maraming viewers ang inyong natulungan para magkaroon ng kaalaman o magamit nila yung Theobromas kung paano ito nag-work sa katawan ng tao. Salamat, Coach Bong. So, marami pang pwedeng i-discuss si Coach Bong patungkol sa kanyang mga research about sa Theobroma natin. At the same time, malaking bagay kasi siya po ay isang nurse din. Kaya sobrang reliable na ngayon yung mga binibigay niya sa atin at naiintindihan naman namin yung mga binabagit mo, Coach Bong, sa mga layman's term na ginamit mo. Ang maganda dyan, may set tayong schedule, Coach Bong. May mga nagtatanong. Meron lang akong gustong, baka may nagtanong si Kuya Rick. So, nagtanong siya regarding sa, kunin ko yung question niya, Coach Bong, Nandyan ka ba, Tol? Yes, dito pa. Tungkol ba sa Bertun? Opo, meron siya kasi yung asawa niya, breast cancer. So, nung nakita niya yung stage 4 na. So, ngayon, gusto niyang itry yung products, Coach Bong. Sa tingin mo, Coach Bong, ano ba yung Coach, meron akong dyan sa'yo, piniem sa'yo ng mga testimony ko. Yung isa yung yung teacher ko sa Nueva Vizcaya, stage 2 to 3. Bukol lang yun Pero, Coach, may popost mo dyan, kaya mo bang share? Yung pong? Yung piniem ko sa'yo na message conversation namin nung taga Nueva Vizcaya. Para lang mabasa niya lang na ano yung naging epekto sa unang linggo lang na pag-inom ng Theobroma. Yung Sinaida po ba? Iba pa yan, isa pa, pataas pa. Si Mary Ann. Si Ann. Yan. Okay, meron po siyang, ano to? Bruises.
Okay, tapos ito si Ann, ano, okay. Hindi ko maintindihan yung ano niya. Sulat niya. Hindi mo, babasahin ko ha. Hindi mo ba Okay. hindi mo kaya i-post? I-post na, teka. Ito sa screen niyo, coach, alam ko pwede, eh. Nasa cellphone ko kasi siya. Ay, sorry. Sige, try ko po kay, ano. Ang gagawin ko, kahit naman iharap ko siguro sa camera, hindi rin kita eh. Anyway, Opo. papasahin ko na lang. Sabi niya kasi dito, meron po siyang bruises bago ako mag-take. Bago siya mag-take ng Theobroma. Actually, this is nung nagbibigay sa akin ng testimony niya, 1 week to after niya uminom ng Theobroma. Sabi niya, medyo meron po siyang bruises. Bago ako, after a week lang magnana. Simula pa lang magnana. As of this moment, hirap lang ako bumangon kasi nga masakit yung kasukusuan ko lalo na may balakang. Tapos, madami pa pong masakit sa likod ko, dito sa may balakang, ganun po, pero sa breast, mangilan-ngilan na lang po ang pagkirot. Ayan, sabi na dito, stage 3 na din po ako, going to 4 na daw, pero compared po sa dati, medyo lumiit na po siya. Actually, thanks po talaga sa inyo ni Nate Alvin at namit ko ang Theobroma. Ito pong kanyang testimony na to, 1 linggo lang po yung pag-inom. Actually, isa lamang po siya. Ayan pa rin. Opo, coach po. Ang pala. Ayan, madami pong masakit. Asa na yung next? Yung simula. Magagalaw mo ba? Yung una pa dyan, 3 days. Kasi tasya pa, meron Yan, medyo meron po siyang bruises bago ako mag-take. Kasi mulang magnana. Observahan ko po, ala naman ang lumalabas as of this moment. After taking Theobroma yan ng 1 week hirap lang ako bumangon kasi nga masakit mga kasukasuan ko, lalo na sa may balakang. So, next. Marami pa pong masakit sa likod ko, dito balakang ganon, pero sa breast, mangilan-ngilan na lang po pagkirot. Okay. Stage 3 po yan, going to 4, ibig sabihin niya, napakakirot na po. So, kung ano man po yung nararamdaman ng, ano pangalan po siya ng tanong? Opo, meron pa po. Doon po sa bone cancer, coach. Meron po tayong nanonood ngayon, si Arin Fronda from Hong Kong. So, yung tatay po niya ngayon ay nasa stage 4 bone cancer. Napakalaki po na maitutulong po ng Theobroma, especially katulad po ng pinakita ko kanina. Yung video sana, may bigay ni Coach Pepe sa inyo yung about stem cell therapy. Actually, nagagawa po niya, yung mismong stem cell natin i-stimulate ni Theobroma upang sa ganun, lahat po ng mga sira sa ating katawan ay maayos. So kung yan po ay bone, ang pinakamaganda po nito, yung pinupuntirya talaga, saan po ba nanggagaling ang stem cell? Sa bone. So yun po yung aayusin niya, i-stimulate po niya yan, mas lalakas pa po yan, aayusin po niya yan. So maayos po yung problema natin kung sa bone lang po yan. Opo. Coach Bong, halos ang bilis ng pagkalat ng kanya kasi nabanggit niya sa akin halos lupay-pay na yung isang paa. Opo, yun po yung isang... Na-try niyo na bang na-try niyo na masimulan ba yung Theobroma? Actually po, kausap ko siya kahapon, nagpa-ship na po kami ng products doon sa Nueva Ecija. Okay. Ayun. Hopefully, makarating ka agad si LBC para matry niya na. Po yan. Meron po kayong makikitang resulta agad yan. 2 araw, 3 araw. Napakalaki na po agad yung pagbabago niyan. Opo. Okay. So, maraming salamat ulit, Coach Bong. Set po namin kayo ng